Alam mo ba, pag ikaw ay nag-invest ng 100,000 noong 1993 sa Jollibee Food Corporation na stocks, ngayon magiging 2.9 million pesos na ang pera mo. At alam mo ba, kung ikaw ay nag-invest ng 100 pesos noong 1990 sa Bitcoin, ang pera mo na ngayon ay almost 10 million pesos. Ha? Ano ba yan? Yes! Ano po ang mga investment na pwede mong pagsisihan pag di mo alamin at pasukan? Yan ang pag-uusapan natin today. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Shane Kitan, your pambansang wealth coach. No, shock talaga. Shook! Yung mga ni-reveal ko sa yung numbers, pero totoo po yan talaga, totoo. Ako hindi ko rin nabutan yung Jollibee, hindi ko rin nabutan ng Bitcoin. Malay ko nung mga panahon na yun, naglalaro pa ako sa kalsada noon nung mga 1990s. Kasi totoo lang kung ikaw nag-iisip ka ng investment at may extra pera ka ngayon, saan mo talaga lalagay? Ano ba yung mga investment na pwede natin pagsisihan pag hindi mo siya pag-aralan at pasukan? O, ito na! Kaya nga, gusto kong ilista nyo po to. Pag hindi nyo pinasukan to, ay nako, maniwala ka. Parang Bitcoin lang yan at saka mga stocks sa Jollibee. Number 1, ang pwede mong pagsisihan na hindi mo pasukan, skills and career development. Ano ibig sabihin? Like for example, ikaw meron ka ng kaalaman ngayon meron ka ng skills pero kailangan dagdagan mo lang. Oo, maraming pwedeng dagdagan kasi ito lang parati ko sinasabi. The reason why you are not earning more because you're not adding more value. Bago pa 15 years ago, hindi ako marunong magsulat, hindi ako marunong magsalita in front of many people or public. Diba? 15 years ago. Pero ano nangyari? I learned the skills in 2008. Somebody taught me on how to write books and how to communicate and speak in front of public after 15 years. 15 years na po, 2024 ngayon. I sold already how many millions of books? I already did how many thousands of seminars. So ngayon, naging career ko na po ito ngayon. Nagigets nyo? Kasi nga, natuto po ako. Magkano pong kinita ko? Secret. Kaya nga, I suggest na kung meron kang skill na alam, dagdagan mo, or if not naman, work on your career so that to add value to you. Alam mo, 20 years from now, ano kaya magiging return mo? Ako nga sa career ko na ito, 15 years pa lang po ako. 15 years, pero ang return po ay talagang sobrang-sobra po. Ang pangalawa, na kailangan nyong investan bago kayo magsisi, pag hindi nyo pinasukan to, ang pagne-negosyo. Alam ko po, hindi po lahat ay called to business. Not everyone is called to become a businessman, but everyone is called to become an entrepreneur. Kahit ikaw empleyado, dapat ang mindset mo, utak negosyante, utak entrepreneur. Pwede ka naman na kumita kahit ikaw empleyado na pwede ka mag-sideline, mag-part-time. Like for example, ano yung mga gandang negosyo na pwede mong pasukan na hindi mo kailangan talaga ng puhunan? Di pasok ka sa sales, pagbebenta. Pwede kang maging isang licensed financial advisor. Ang puhunan mo lang dyan laway. Wala kang bibiling plano I-offer mo lang yung health plan or if not naman, yung financial consultancy mo or number 3, mag-offer ka ng mga tinatawag na insurance to protect and secure their family. So pag bumili sila ng plano, ang kikitain mo dyan minimum 40% to 50%. Nagigets nyo, ang kagandahan po niyan, pag natuto ka magbenta, grabe talaga. Ang return, mga friendship. Yun nga pag hindi mo pinasukan ang larangan ng negosyo at pagbebenta, 20 years from now, pagsisisihan mo yan. Ilang tao na ang kakilala nyo? Ikaw, tanungin ko. Ilang tao na kakilala mo na pumasok sa ganun larangan ay gumanda ang buhay sa pagbebenta ng mga life insurance, pagbebenta ng real estate. Di ba? Ikaw lang nang wala. Pangatlo, ano yung pangatlong pwede mong pagsisihan pag hindi mo talaga pasukan? Yung makawala ka sa utang. Paano naging investment yan? Ito lang, kung may credit card na utang ka, you're being charged 3.5% interest per month times 12 months, that's 42% interest per annum. Sure loss na yan, 42%. Wawala ang halaga ng pera mo by 42% per year. Kaya ang pinakamagandang investment, makabayad sa utang. Kasi pag nakabayad ka sa utang, kumita yung pera mo ng 42%. Does it make sense? Hindi mo pa sinama yung mga hindi ka makatulog sa gabi dahil sa stress, di ba? Ang tanong ko, pag ikaw may utang ka, worth it ba na hindi ka nakakatulog? Kaya nga, paying off your debt aggressively will be one of the best investment you can make when you look back 20 years from now. Nasabi mo, I'm free, free,
free. O yan, wala ka ng utang, di ba? Debt free ka na. Ang sarap. Kaya nga mga, ba't tayo nag-iipon? Para tayo makalaya. Ano po yung pang-apat ng investment na talagang pagsisisihan mo pag hindi mo pinasukan? Ako, mga friendship, ito. Ay, property. Lupa, di ba? Di, property po talaga hindi ka magkakamali. Ako, dami ko na experience sa property specifically. I can go, look back noong 2008 na yung Manila po, sa May Quezon City po kami, binenta ng parents ko po yung property nila for only 20,000 pesos per square meter. 300 square meter. Okay, imagine mo, 300 square meter times mo ng 20,000. So, nabenta nila na 6M. 6M yung property. Pero ngayon, now, alam nyo, magkano na po ang property per square meter sa New Manila in the year 2024 na wala pang 20 years. Wala pang 20 years to. 15 years pa lang. Ngayon po ay 240,000. Times mo ng 300 square meter. Ay, nako. Alam nyo, dapat naging 72 million na yun. Wala. Grabe naman talaga, oh. Yung 6 million, dapat 72 million ngayon, pero nabenta na. Wala, tapos na eh. Kaya nga 20 years from now, tanongin mo sarili mo, magkano kaya ang magiging presyo ng property ninyo ngayon? Saan kayo nakatira? Anong lugar nyo? Anong location nyo? Oh, di ba? Tama ba o mali? Pakitype lang tama o mali. At ito pa. Ito first time kong i-reveal po sa inyo. This is not for everyone. Hindi to para sa lahat, ha? Sabihin ko ba to o hindi? Pilitin nyo ako. Ano isang investment na kailangang pag-aralan at pwedeng pasukan? Baka pwede nyong pagsisihan pag hindi nyo pinasok to. Pilitin nyo ako. Type pilit sa comment section. Ay, naku, pag hindi kayo nagsusulat, hindi ko i-reveal. Since nagsusulat kayo, ito na. I will reveal this, but this is not for everyone. Ulitin ko, dito para sa lahat. Ang kailangan pag-aralan is going into art. ART o pagko-collect po ng mga collectibles, paintings, sculptures, mga collectible cards, toys, yung mga ganon, o sneakers, ayan, art po yan. Grabe sa totoo lang in reality nung umpisa talaga, syempre hindi ako, bibili akong painting. Pero may pinuntahan po ako sa bahay na hindi ko na i-reveal kung sino po siya. Siya po yung naka-impluensya sa akin. At alam ko na wala naman talagang siyang negosyo kasi iba yung career and profession niya. Tinanong ko lang sa kanya, paano mo nabili tong bahay na ito? Sabi niya, wala, nagbenta lang ako ng 2 painting. Sabi ko, 2 painting, naka-build ka ng bahay? Oo. Ang sabi niya sa akin, basta yung pinagbilian niya, nag-times at least 30. Nag-times 30 ang kanyang ininvest. Sabi ko, gaano katagal? Sabi niya, mga 10 to 15 years. Sabi ko, 10 years? Nag-times 30. Sabi ko, mas ganda pa sa negosyo yan. That's the reason why naging interesado ako sa art. Ngayon, may papakita po ko isang art na piece, no? Like katulad nitong art piece na ito. Itong art piece na ito na mukha ni Mickey Mouse, di ba? Na nakikita niyo po, pero iba-iba yung feature po niya. Hindi siya exactly copy. It's inspired lang. Ito po ay gawa ng isang tanyag na artist na aking kumpare na walang iba si Mr. Denny Padua. He's one of the most in-demand artists po right now. Nabili ko tong art piece na ito ng 2019. Sa halagang secret. Okay. Kaya na humula kung magkano ko nabili ng 2018. Pero to cut the long story short, whatever I purchased for this art piece na ito, 2019 ngayon ay ang halaga nito times 10 na po siya. Nag-times 10. Oo. So, yun. Times 10 na po siya. Imagine mo. 2019 to 2024, 5 years lang po siya. In 5 years time, nag-times 10 po ang amount ng value ng art piece na ito. Kaya nga, 20 years from now, kung meron kang nabili, ang mga halaga niyan ay talagang 100,000,000 na. At last but not the least, na investment na pag hindi mo pasukan, ay pagsisisihan mo. Pag-usapan natin number 1, ulitin natin skills and career development. Mag-aral ng panibagong skills. Pangalawa, negosyo. O pagbebenta. Pangatlo, magbayad ka ng utang. Pang-apat, property. Di ka talaga magkakamali. Number 5, art. And last but not the least, na kailangan mo pag-aralan para ikaw ay yumaman at hindi mo pagsisihan. Ano magandang investment? Invest in financial education. I'm really so thankful and grateful. Not because that I'm only in the industry of education. That's the reason why I'm saying this. Yung wealth accumulation ko, yung paglaki ng aking sariling asset sa aking ay nangyari lang during the past 15 years. 15 years when I invested in myself. When I invested in financial education. Kasi mas naunawaan ko Mas naintindihan ko. Mas dumali. Dati hirap na hirap talaga ako. Yung talagang kumikita kami maayos, nakakain kami maayos, pero walang sobra.
sobra. Pero nung nadagdagan ko talaga yung kaalaman ko sa paano gumawa ng pera, paano humawak ng pera, paano magpalago ng pera, paano magprotekta ng pera, friendship, grabe talaga, grabe. Napakahirap talaga magnegosyo pag di mo alam. Pero pag natuto ka, madali. Napakahirap mag-invest pag di mo alam. Pag natuto ka, madali. Kaya nga, invest in financial education. Di ka talaga magkakamali. Kaya para sa mga taong nakikinig at nanonood, nasabi, Chinky, where do I start? Ito na, sagot na kita. Para sa mga taong kulang pa ang iyong financial education, I would like to give you a free session. Free po. Wala kayong babayaran. So sa free session na ito, pag-aralan po natin kung paano ka umunlad, nasaan ka na sa iyong journey sa pag-uunlad, at ano ang 4 na bagay na mo kailangang gawin. Ano, handa ka na bang malaman? Kung handa ka na malaman, type the word called free in the comment section. Or if not naman, kung gusto nyo makuha agad, pumunta na lang sa link po sa may comment section. Ilalagay ko na yung link ng video na yan paano mo panunuorin. Okay? Or sa description po. Sana man itong episode na ito na-inspire po kayo. At kung kayo ay nabitin po sa episode na ito, huwag ka mag-alala, may part 2 to. Ano ang magandang investment na dapat mong investan para hindi mo pagsisihan? Part 2. Yes! Maraming salamat. Tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.